Sa huling part ng ating kwento ay nagmarcha na nga ang buong hukbo ni Baron Alvin para tumungo na doon sa kalapit na nayon, samantalang sa hindi naman kalayuan sa kanila ay nagmarcha din ang hukbo ng ating bida sa gitna ng kagubatan, para kanilang puntahan ang kalapit nilang nayon na sinunog ng hukbo ni Baron Alvin. Makikita ang bawat isa sa leader nitong dalawang grupo ay mayroong kanya-kanyang layunin kung bakit nila pinakilos ang kanilang buong hukbo sa pagkakataon na ito. Lumipat naman ang eksena sa kagubatan kung nasaan sila Geryon at Mr. Veron, dito ay maririnig ang ingay ng kani-kanilang mga yapak nang dahil sa walang tigil na pagtakbo. Makikita din dito ang Twin-Head Ogre na kanyang hinahabol ang dalawa na mabilis na nakatakas, kahit tiningnan na ng Ogre ang kanyang buong paligid ay hindi niya mahanap ang dalawa. Ngunit walang kaalam-alam ang Twin-Head Ogre na ang kanya palang hinahabol kanina pa ay nasa kanyalang likod na tahimik lang siyang pinapanood na abala sa paghanap sa kanila. At nang tuluyan ng nakaalis ang Twin-Head Ogre ay nakahinga na ng maluwag ang dalawa, at natanong na lang nitong si Geryon na kung ano raw ba ang mga nagawa niya sa mundo na ito para maranasan niya ang mga ganito. Pinahinahon naman siya ni Mr. Veron dahil kahit papaano nakawala na sila sa malaking ogre na mayroong dalawang ulo at nakahinga na din sila ng maluwag. Ngunit nang paglingon ni Mr. Veron sa kanilang likod ay laking gulat niya sa kanyang nakita. Dahil nakita niya sa kanilang likod ang batang goblin na nakangiti na nakatingin sa kanila at mayroong hawak-hawak na maliit na bato sa kanyang isang kamay. Kaya nasabi na lang nitong si Mr. Veron na hindi raw ito maari dahil mukhang nakapasok silang dalawa sa isa pang teritoryo ng mga halimaw. Seryoso lang naman na tumingin si Geryon sa buong paligid na kanyang tinanong si Mr. Veron na kung totoo raw ba ang kanyang sinabi. Ngunit bigla na lang napasigaw si Geryon dahil tinamaan siya ng bato sa kanyang ulo. Minungkahi pa niya kay Mr. Veron na kinakailangan na raw nilang magmadali na umalis dito. Nang nakita ni Geryon ang maliit na goblin na nasa kanyang harapan ay masyado siyang nainis, samantalang si Mr. Veron ay masyadong nag-alala dahil sa tingin niya ay mayroong masamang gagawin si Geryon sa batang goblin. Kaya dali-dali na tumayo si Geryon at kanyang sinigawan ang maliit na goblin, dahil kahit itong maliit raw na ito ay masyadong nakakairita. Si Mr. Veron na nasa likod ni Geryon ay kanyang pinigilan si Geryon sa kanyang gagawin sa batang goblin, pero huli na ang lahat dahil sinipa na ito ni Geryon ng sobrang lakas, dahilan para tumilapon ang goblin papunta sa malayo. Matapos sinipa ni Geryon ang batang goblin ay inis na tinanong ni Geryon si Mr. Veron na kung ano raw ba ang kanyang ibig na sabihin. Paliwanag naman ni Mr. Veron kay Geryon habang lumabas ang maraming pawis sa kanyang mukha na ang mga batang goblin raw na kanyang sinipa ay kinikilala ng lahat ng mga goblin na sila ang pinakamataas sa kanila. Ipapaalam pa sana niya na hayaan na lang niya ang batang goblin at umalis na lang sila dito ngunit huli na ang lahat. Sa ilang sandali ay makikita sa loob ng kagubatan ang maraming nanlilisik na mga mata na nakatingin sa dalawa. At makikita itong maraming mga goblin na galit na kanilang pinapalibutan si Geryon at Mr. Veron. Kaya natulala na lang itong dalawa sa kanilang nakita, at nasabi na lang ni Mr. Veron na parang huli na raw para sila ay makatakas. Sagot naman ni Geryon kay Mr. Veron, na sana kanya siyang pinigilan sa kanyang ginawa kanina. Sa kabilang banda, sa kinaroroonan ng hukbo ng Gory, ay dito nakarating na sila Jinchen sa nayon na walang awa na sinunog ni Baron Alvin at ang lahat niyang hukbo. Makikita dito ang mga nasusunog na katawan ng mga taga-nayon na walang awa na pinaulanan ng nag-aapoy na palaso ng hukbo ni Baron Alvin. Si Jinchen na pinapanood ang hindi kanais-nais na kamatayan ng mga taga-nayon ay hindi na lang siya nakapagsalita, pero ramdam niya sa kanyang sarili na ang ganitong gawain ay hindi makatao. Sabay inutos ni Jinchen sa kanyang mga kasama, na dito raw muna sila magpahinga ng sandali at magbabantay laban sa anumang posibleng pag-atake. Bigla naman na lumapit si Rizal sa ating bida na kanyang pinaalam kung ano ang kanyang mga nalalaman, paliwanag pa niya na batay raw sa kanyang mga nakita sa sagisag ng palaso na kanyang hawak-hawak ay mukhang ang may gawa nito ay ang mga pribadong sundalo ni Baron Alvin. Matapos magpaliwanag si Rizal ay sinabi sa kanya ni Jinchen na kanya raw narinig na ang nagngangalang Baron Alvin ay pumupunta sa mga lugar na bihira niyang dalawin, at hinuhuli ang mga magsasaka at kanyang sinusunog. Tinanong din niya si Rizal na kung mayroon raw ba siyang idea kung bakit ito ginagawa ni Baron Alvin. Sa tanong ni Jinchen kay Rizal ay niyuko ni Rizal ang kanyang ulo, at kanyang ipinaliwanag ang lahat kung bakit bihira lang pumunta sa ganitong lugar si Baron Alvin. Wika pa niya na kaya raw bihira si Baron Alvin na pumunta sa ganitong lugar, nang dahil ang mga halimaw dito ay mabagsik at marami, kaya kung sila ay magpapadala dito ng mga hukbo ay malaki ang kanilang makukuha na pagkatalo,
At ang lungsod na pasukan sa bundok ng Leganza ay isang sentrong pangkalakalan at hindi din nila kinakailangan ng mga alipin, pero sa kaso na ito ay naniniwala siya na para ito sa pangangalap ng maraming tauhan para sa digmaan. At kapag mas maunlad ang kalakalan ng isang lungsod ay mas pinipilit ng mga mayayaman na mailigtas ang kanilang mga anak sa serbisyong militar, kaya karaniwan nilang binibili ang mga alipin at ipinapadala sa digmaan bilang kapalit kasama ang suhol. Sa ngayon ay binabalak nila ang mga magsasaka na kanilang nahuli na gamitin bilang alipin at doon ipapadala sa digmaan. Sa mga nalaman ni Jinshan ay masyado siyang nagalit dahil baliw lang raw ang gumagawa ng ganoon na paraan, sa tingin raw ba nila na mananalo sila sa digmaan kung ganoon ang kanilang ginagawa. Sinabi din ni Rizal sa ating bida na ang kaharian ng Haiyan ay malamang hindi nila naiintindihan kung sila ba ay mananalo sa digmaan o matatalo. Dahil sa tugon ni Rizal ay nagulat si Jinshan na seryoso niyang tinanong ang matanda na kung ano raw ba ang kanyang ibig na sabihin. Paliwanag naman ni Rizal na ang bansang ito ay matatagpuan sa pagitan ng malalaking imperyo, ito ay hangganan ng dalawang malalaking imperyong pandagat maging sa kabilang dagat, kaya palagi lang silang nakadepende sa kagustuhan at kahilingan ng mas makapangyarihang panig. Kaya kapag sumasabak sila sa mga digmaan ay nakakaligtas lang sila sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga sundalo sa magkabilang panig. Kaya iyon ang dahilan kung bakit wala silang pakialam kung sila ba ay mananalo o matatalo. Ito ang realidad sa bansang Haiyan Kingdom, isang lupain na walang sinuman ang nagproprotekta. Matapos magpaliwanag si Rizal ay naging seryoso si Jinshan dahil ang bansa raw na ito ay parabang kanilang tinalikuran ang pagiging isang tunay na bansa. Sa kabila ng pag-uusap ni Jinshan at Rizal ay mayroon naman isang sundalo na kanyang tinawag ang pansin ni Jinshan dahil mayroon raw siyang mahalagang balita, nahanap na raw niya kung saan nagkakampo ang kanilang kalaban. Idinagdag din ng sundalo sa ating bida na ang kanila raw kalaban ay mayroong humigit kumulang na 20 kabalyero at 600 sundalong infantry, at nakita din nila na mayroong humigit kumulang 250 na mga tao na mukhang dinukot mula dito sa nayon, silang lahat ay nakasakay sa mga kariton, at mukhang nagpapahinga muna ang kanilang kalaban bago sila magtungo sa isa pang nayon. Matapos ibinalita ng isang sundalo ang lahat kung saan ang lokasyon ng hukbo ng kanilang kalaban at kung gaano sila karami ay naglakad na si Jinshan sa harapan ng lahat niyang mga sundalo, sabay seryoso niyang sinabi sa lahat niyang mga sundalo na magiging mahaba raw ang kanilang gabi sa mga oras na ito. Sa kabilang banda, kung saan nagkampo ang buong hukbo ni Baron Alvin ay makikita dito ang ibang mga sundalo na kanilang pinapahirapan ang mga magsasaka na kanilang nahuli. Ang ibang mga sundalo na pinapanood ang pagpapahirap sa mga magsasaka ay kanila lang itong tinawanan. Kahit nagmamakaawa na itong dalawang magsasaka na kanilang pinapahirapan, ay mas lalo lang nainis itong isang sundalo dahil naglakas pa raw ito ng loob na tumakas sa kanila. Ang mga sundalo na nanunood ay kanilang tinawanan ang kanilang kasamahan na sundalo na nagpapahirap sa kaawa-awang magsasaka na kanilang sinabi na huwag raw nilang patayin ang magsasaka dahil ipapadala pa sila sa lugar kung saan nagaganap ang digmaan. Iminungkahi din ng isa na kung maaari raw ba na siya na naman ang magpapahirap sa magsasaka. Habang nagaganap ang pagpapahirap sa mga lalaki na mga magsasaka ay itong mga sundalo na mayroong maruruming mga isipan ay sinimulan na nilang hinubad ang kani-kanilang mga damit para kanilang gahasain ang mga babae na magsasaka na kanilang nahuli. Natatawa pang sinabi nitong kalbo na sundalo sa mga babae na magsasaka na mahaba pa raw ang gabi, bakit hindi sila magsaya kasama siya? Iminungkahi din ng isang sundalo na ibibigay raw niya ang parte niyang karne at alak kung sino man ang unang babae ang lalapit sa kanya. Kasabay nito ay puwersahan na nga na hinawakan ng isang sundalo ang kamay ng babae para kanya na itong dalhin sa liblib na lugar para doon niya gahasain. Makikita ang tatlong mga manyak na sundalo na isa-isa na silang kumuha ng kani-kanilang babae para maibsan ang libog sa kani-kanilang mga katawan. Samantalang ang iba naman na mga sundalo ay masyadong nainis dahil sila pa ang nakatalaga para magbantay sa kanilang kampo. Naiinis pang sinabi nitong isang sundalo na may dilaw na buhok sa kanyang isang kasama na bakit siya pa ang nakabantay para maging gwardya imbis na magsaya siya kasama ang mga babae. Tugon naman ang isa na kanina pa raw tumayo itong kanyang sandata, gusto na din niyang magsaya kasama ang mga babae. Ngunit nagulat ang dalawa nang mayroon silang kakaibang napansin sa kanilang harapan, kaya nasabi na lang ng sundalo na may dilaw na buhok na bakit kakaiba raw ang kanyang nararamdaman dito sa buong paligid, ito raw ay nakakakilabot. Natatawa naman na tinanong siya ng isang sundalo kung natatakot na raw ba siya sa mga simpleng mga lobo,
Ngunit hindi pa natapos magsalita ang isang sundalo ay bigla na lang silang bumagsak ng isa pa niyang kasama dahil mayroong biglaan na palaso ang tumama sa kani-kanilang mga ulo. Ang sundalo na may dilaw na buhok na pinapanood ang kanyang dalawang kasama na agad na nawala ng buhay ay halos hindi siya makagalaw ng dahil sa sobrang gulat. Sabay lumingon-lingon siya sa buo niyang paligid para kanyang tingnan kung sino ang may gawa sa pagpatay ng kanyang mga kasama, at nang hindi niya makita kung sino ang pumatay sa lahat niyang mga kasama ay natanong na lang niya na kung ano na raw ba itong mga nangyari. Ngunit natigil siya sa kanyang pag-iisip nang dahil mayroong isang palaso na tumama sa kanyang ulo. Kasabay nito ay agad siyang bumagsak at agad din nawala ng buhay. Matapos mapatay ang tatlo ay dahan-dahan na lumapit sa walang buhay nilang katawan ang isang sundalo na kasamahan ng ating bida. Ang mga sundalo pala na lumapit sa mga walang buhay na katawan na mga bantay na sundalo ni Baron Alvin ay si Weha kasama ang iba pang mga sundalo na mayroong bitbit na pana. Sabay inutos ni Weha sa kanyang mga kasama na magpadala raw sila ng signal para malaman ng kanilang nakakataas kung ano na ang mga nangyari. Sa binigay na utos ni Weha ay agad na ipinalabas ng isang sundalo ang isang ibon, matapos na ipinalabas ang ibon ay dali-dali itong ipinalipad ng dalawang sundalo para malaman nila Gentian na pwede na silang sumalakay. Makikita ang dalawang ibon na pinakawalan ng dalawang sundalo, na ito ay lumipad papunta sa itaas ng kabundukan. Si Gentian na nakatingin sa itaas ng kabundukan ay seryoso niyang tiningnan ang dalawang ibon na lumilipad. Kasabay nito ay seryoso niyang inutusan ng iba pa niyang mga sundalo na kanilang bantayan ang mga ruta na maaaring takasan ng kanilang kalaban. Tinawag din ni Gentian ang pansin ni Rizal, sabay dahan-dahan na ipinalabas ni Gentian ang kanyang espada at kanyang inutos kay Rizal na tingnan raw niya ng mabuti kung ano ang kanyang gagawin sa mga oras na ito. Matapos banggitin ni Gentian ang salitang iyon ay kanyang itinaas ang kanyang espada, para bigyan ng hudyat ang kanyang mga sundalo sa paunang atake. At seryoso din niya na sinabi sa kanyang mga sundalo na ito raw ang kanilang digmaan. Kasabay nito ay itinaas na nga ng mga sundalo na mayroong mga pana ang kanilang mga palaso. Si Uro ay hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na ngumiti at kanyang binigyan ng hudyat ang mga sundalo na pakawalan na nila ang kanilang mga pana. Matapos bigyan ni Buro ng hudyat ang lahat ng mga sundalo na mayroong pana ay tuluyan na nilang pinakawalan ang kani-kanilang palaso. At makikita sa buong kalangitan na tila ba umuulan ng pana papunta sa kuta ng hukbo ni Baron Alvin. Sa kampo naman ng hukbo ni Baron Alvin ay patuloy pa rin ang mga sundalo sa kanilang kasiyahan habang nag-iinuman. Itong isang sundalo ay natigil sa kanyang pag-inom ng alak nang mayroon siyang napansin na kakaiba sa kalangitan, kaya natanong niya sa kanyang kasama na kung ano raw ba itong kanyang nakikita, dahil nakita niya ang maraming mga palaso ang papalapit na sa kanilang kampo. Kaya nasabi na lang nitong isang sundalo habang hindi maalis ang kanyang tingin sa mga papalapit na mga palaso na parang hindi raw ito ibon. Ngunit nang malinaw na niyang nakita ang maraming palaso na papalapit ay nanlaki na lang ang kanyang mga mata na lumabas ang pawis sa kanyang mukha, na kanyang nabanggit na kung ito raw ba ay mga pana. Bago pa siya makakilos ay huli na ang lahat dahil tinamaan na siya ng mga palaso at maging ang kanyang mga kasama ay hindi din nakaligtas sa mga palaso na ipinaulan sa kanila. Dahil dito ang kasiyahan ng mga sundalo ni Baron Alvin ay napalitan ng madilim na bangungot, ang tanging maririnig na lang sa buong lugar ay hindi kasiyahan kung hindi ang mga sigaw ng mga sundalo na tinamaan ng mga palaso. Habang nagkakagulo ang lahat ng mga sundalo sa buong kampo ay makikita itong si Baron Alvin ay agad na lumabas sa loob ng kanyang tent kahit hindi pa siya nakapagbihis ng damit niyang pandigma. Sinisigaw din niya sa lahat niyang mga sundalo na kanyang natanong na kung ano raw ba ang mga nangyari. Ngunit natigil si Baron Alvin sa kanyang pagsigaw nang napansin niya na marami nang namatay sa kanyang mga sundalo. Agad naman na lumapit sa kanya si Tell Lumen at agad niyang pinapahinahon si Baron Alvin, dahil siya na raw ang bahala, mas mabuti pa na pumasok na lang sa loob ang kanyang Panginoon dahil masyadong mapanganib dito sa labas. Pero kahit na pinapasok ni Tell Lumen si Baron Alvin sa loob ng kanyang tent ay hindi pa rin maalis ang tingin ni Baron Alvin sa kanyang mga sundalo na nagkakagulo na dito sa labas. Kaya agad na inutusan ni Baron Alvin si Tell Lumen na ayusin niya itong kaguluhan sa lalong madaling panahon. Matapos bigyan ng utos ni Baron Alvin si Tell Lumen ay agad na tinawag ni Tell Lumen ang mga sundalo na mayroong pana. Magmadali raw silang maghanda para sila naman ang gumanti ng putok sa kanilang kalaban na nasa kanilang likuran. Inutusan din niya ang mga sundalo na mayroong mga sibat na maghanda silang lahat sa pagsalakay ng kanilang kaaway dito sa pasukan ng kanilang kampo. At nasabi na lang nitong si Tell Lumen sa kanyang sarili habang inis na anong uri raw ba na mga walang hiya ang naglakas ng loob na umatake sa kanila.
Matapos bigyan ng utos ni Tel Lumen ang lahat nilang mga hukbo ay makikita ang lahat ng mga sundalo na sila ay nakapaghanda na sa posibleng pag-atake ng hindi nila kilalang kalaban. Ang mga sundalong mayroong mga sibat ay kanilang binantayan ang pasukan ng kanilang kampo, at kanilang hinihintay na sumalakay sa kanila ang hindi nila kilalang kalaban. Si Tel Lumen na binabantayan ang pasukan ng kanilang kampo ay mayroon siyang napansin na kakaiba sa kanilang unahan. Kanyang nakita ang hindi pa malinaw na hukbo ng ating bida na papalapit na sa kanilang kampo. Kaya natanong na lang nitong si Tel Lumen sa kanyang sarili na ang kanyang nakita raw ba ngayon sa kanilang unahan ay mga kabalyero, ang ibig sabihin raw ba nito na ang grupo na umatake sa kanila ay hindi mga magsasaka na nakatira sa mga nayon. Sa kinaroroonan naman ng hukbo ng ating bida ay dito itinutok na nila ang kani-kanilang mga pana habang sila ay nakasakay sa kani-kanilang mga kabayo. Makikita itong si Jinchen na wala na siyang ibang tinitingnan kung hindi ang mga sundalo na kanilang kalaban na nakaabang sa kanilang pagsalakay. Nang malinaw nang nakita ni Tel Lumen ang hukbo ng ating bida ay hindi niya mapigilan na matawa sa ginawang kilos ng kanilang kalaban na hukbo, dahil sa tingin raw niya sa mga ito ay hindi mga bihasang mga sundalo, hindi raw ba nila alam na hindi tumpak ang pagpapana habang nakasakay sa kabayo. Kaya agad na inutusan ni Tel Lumen ang kanilang mga sundalo na mayroong mga pana na ihanda na nila ang kani-kanilang mga pana para sa kanilang pag-atake. At natatawa pang sinabi ni Tel Lumen sa kanyang mga sundalo na kapag nasa tamang distansya na ang kanilang kalaban na mga kabalyero ay agad nilang bigyan ng butas ang kani-kanilang mga katawan. Sa binigay na utos ni Tel Lumen ay itinutok na nga ng kanyang mga kasamahan na sundalo ang kani-kanilang pana para patamaan ang hukbo ng ating bida na nakasakay ng kabayo. Nang napansin ng hukbo ng ating bida na hinanda na ng kanilang kalaban ang kani-kanilang mga pana ay agad nilang pinakawalan ang kanilang palaso para patamaan ang mga sundalo na nakaabang sa kanila. Itong mga sundalo ni Baron Alvin ay hindi pa rin gumagalaw sa kanilang kinatatayuan kahit alam na nila na pinakawalan na ng hukbo ng ating bida ang kanilang mga pana, at nasabi din ni Tel Lumen sa kanyang sarili na mga tanga raw itong hukbo na kanilang nakalaban, dahil ang pagpapaputok ng mga pana sa ganoon kalayo ay sobrang katangahan. Ngunit natigil ang iniisip ni Tel Lumen nang napansin niya na sobrang lapit na sa kanyang mukha ang isang palaso galing sa hukbo ng ating bida, kaya dali-dali niyang iniwasan ang lahat ng mga palaso na tumama sana sa kanya, at nagtataka din siya kung bakit sobrang lakas nitong mga palaso na pinakawalan ng hukbo ng ating bida kahit ganoong distansya. Pero ang mas ikinagugulat ni Tel Lumen nang sumambulat sa kanyang harapan na ang kanyang mga sundalo ay isa-isang tinamaan ng mga pana. Kaya natulala na lang itong si Tel Lumen na hindi makapaniwala, at natanong niya sa kanyang sarili na paano raw ba ito posible. Itong ating bida na nakasakay ng kanyang kabayo ay seryoso niyang itinutok ang kanyang pana kay Tel Lumen, para ito na naman ang kanyang patamaan. Kasabay nito ay pinakawalan na nga ni Jinchen ang kanyang pana papunta sa direksyon ni Tel Lumen na masyado pa rin nabigla sa lakas ng mga pana ng hukbo ng ating bida. Nang napansin ni Tel Lumen na mayroon na namang papalapit sa kanya na mga pana ay isa-isa niya itong iniwasan, ngunit nang paglingon niya sa kanyang likod ay laking gulat niya dahil ang kanyang mga kasamahan na sundalo ang tinamaan ng mga palaso na kanyang iniiwasan. Sabay sumigaw ng sobrang lakas si Tel Lumen na kanyang tinawag ang kasamahan niya na mga sundalo na mayroong mga sibat na kanya silang inutusan na kanilang harangan ang mga kabalyero na papasok na sa kanilang kampo. Dahil dito ay dali-dali na gumawa ng formation ang mga sundalo na mayroong sibat para kanilang harangan ang mga kabalyero na hukbo ng ating bida para hindi sila makapasok sa kanilang kampo. Si Jinchen ang kanyang napansin na nakapaghanda na ng kanilang formation ang mga sundalo na kanilang kalaban na mayroong sibat ay seryoso lang niya silang sinabihan na kahit hinarang na raw nila ang kanilang mga sibat ay hindi ito ang makapigil para sa kanilang pag-atake. Kasabay nito ay mas binilisan pa ng hukbong kabalyero ni Jinchen ang pagpapatakbo ng kanilang kabayo para kanilang salubungin ang mga sundalo na humaharang sa kanilang daanan. Sa pangunguna ng ating bida ay walang takot niyang pinangunahan ang hukbo niyang kabalyero papunta sa hukbo ng mga sundalo ni Baron Alvin na nakaabang sa kanila. Kahit nakatutok na ang maraming sibat ng mga sundalo ni Baron Alvin sa kabayo ng ating bida ay hindi ito ang hadlang para kanyang pasukin ang kampo ng kanilang kalaban. Kasabay nito ay isa-isa na tumilapon ng mga sundalo na mayroong sibat na naglakas ng loob na salubungin ang pagpasok ni Jinchen sa kampo ng sundalo ni Baron Alvin. Si Tel Lumen na pinapanood na isa-isang tumilapon ng kasamahan niyang sundalo ay masyado siyang nainis na kanyang pinagalitan ang hukbo niyang mga sundalo na kung ano raw ba ang kanilang ginagawa,
dapat kanilang unahin na pabagsakin ang kabayo na sinasakyan ng kanilang kalaban. Sa ibinigay na utos ni Tel Luman ay mayroong isang sundalo na naglakas ng loob na atakihin ang kabayo na sinasakyan ni Jin Chen, ngunit sa hindi niya inaasahan ng tumama na ang kanyang sibat sa katawan ng kabayo ay hindi man lang ito nasugatan, kaya natulala na lang ang sundalo na umatake sa kabayo na napamura, at natanong niya sa kanyang sarili na kung anong uring kabayo raw ba itong kanilang kalaban, dahil maging ito ay nakasuot ng bakal. Pero sa sumunod na mga nangyari ay nanginginig ang buong katawan ng sundalo na naglakas ng loob na umatake sa kabayo dahil nakita niya ang ating bida na nanlilisik ang kanyang mga mata na nakatingin sa kanya, at napansin din ng sundalo na parang ang nakasakay sa isang malaking kabayo ay isang Diyos ng kamatayan na bigla na lang nagpakita sa kanilang lugar. Pero hanggang dito na lang ang ating video. Please like and subscribe kapag nagustuhan ninyo ang ating kwento. Malaking tulong na po sa ating munting channel ang inyong mga like. Maraming salamat po. Kita-kits sa susunod na video.